Chapter 21. Ang kapanganakan ni Isaac. Inigpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak, ayon sa utos ng Diyos. Tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. 100 taon na si Abraham nang ipinanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, "Nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos, at sino mang makarinig nito ay tiyak na matatawa rin." At sinabi pa niya, "Sa edad na iyon ni Abraham, sinong makapagsasabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata?" Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na. Lumaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. Pinalaya si Hagar at si Ismael. Minsan, nakikipaglaro kay Isaac si Ismael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Egipto. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong iyan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami, at sila'y magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ismael." Madaling araw pa lamang, ang mag-inay ipinaghanda na ni Abraham ng bagong pagkain at inumin. Ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang ipinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beerseba. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiyak naman ang bata. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, "Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi." Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael. Ito'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mga ngaso. Ikinuha siya ng kanyang ina nang mapapangasawa mula sa lupain ng Egipto. Ang kasunduan ni Abraham at Abimelech. Nang panahong iyon, isinama ni Haring Abimelech si Pikol, pinuno ng hukbo, at sila'y nagpunta kay Abraham. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Sa lahat ng gawain mo'y pinagpapala ka ng Diyos. Isumpa mo ngayon sa harap ng Diyos na hindi mo ako dadayain, pati na ang aking lahi, kung paanong ako'y naging tapat sa iyo. Ipangako mo rin namang magiging tapat ka sa akin at sa lupaing ito na tinitirhan mo ngayon." "Nangangako ako," tugon naman ni Abraham. Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inaagaw ng mga alipin ng hari. Sumagot si Abimelech, "Hindi ko nalalaman iyon. Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin?
Nagkasundo ang dalawa at binigyan ni Abraham si Abimelech ng ilang tupa't baka. Ibinukod ni Abraham ang 7 tupa ng kanyang kawan. "Anong kahulugan nito?" tanong ni Abimelech. Sumagot si Abraham, "Ito'y para sa iyo, bilang pagsang-ayon mo na akin ang balong ito." Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Beerseba, sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa't isa. Matapos ang sumpang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Filisteo si Abimelech at si Pikol na pinuno ng kanyang hukbo. Pagkaalis nila ay nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beerseba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. Mahabang panahon na nirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo. Chapter 22. Sinubok ng Diyos si Abraham. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, "Abraham." "Narito po ako," tugon naman niya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang pumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang 3 araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. "Ama." "Ano iyon, anak?" tugon ni Abraham. "Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog?" tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon." Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham." "Narito po ako," sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak." Paglingon niyan, may nakita siyang isang lalaking tupa na mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. "Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila mga lusod ng kanilang mga kaaway
sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beerseba. Ang mga angkan ni Nahor. Hindi nagtagal, nabalitaan ni Abraham na si Milka, ang asawa ng kanyang kapatid na si Nahor, ay nagkaroon din ng mga anak na lalaki. Ang panganay ay si Huz, sumunod si Buz, at pagkatapos ay si Kemuel na ama ni Aram. Ang iba pang naging anak ni Nahor kay Milka, ayon sa pagkakasunod-sunod, ay sina Kesed, Hazo, Pildas, Jidlaf at Bethuel. Si Bethuel ang ama ni Rebeka. Ito ang 8 anak ni Nahor kay Milka, kay Reoma na asawang lingkod ni Nahor. Naging anak naman niya sina Teba, Gaham, Tahas at Maaka.